Kumalabog ang puso ni Aling Rosalina Lola Rosa Martinez habang mariin niyang hinimas ang pasa sa kanyang bisig. Malamig ang tubig mula sa gripo, ngunit hindi nito kayang palamigin ang naglalagablab na takot sa kanyang dibdib. Pikit mata siyang napasandal sa dingding ng banyo, ang bawat hininga ay parang karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang dating guro sa elementarya, na halos 72 taong gulang, ay tila isang dahon na natangay ng hangin, walang kalaban-laban. Naalala niya ang mga salita ng kanyang yumaong asawa. Rosa, ang bahay na ito, ang ating santuwaryo. Pangangalagaan mo yan para sa ating mga anak at apo. Huwag mong hahayaang sino man ang umapak sa ating pagmamay-ari. Ngunit ngayon, ang santuwaryong yon ay naging piitan. Ang matamis na alaala ay naging mapait na katotohanan. Lola Rosa, hindi ka pa ba tapos dyan? Baka malate si Roberto sa trabaho dahil sa'yo. Napapitlag si Lola Rosa sa matalas na boses ni Marie, ang kanyang manugang. Dali-dali siyang naghugas at lumabas. Nakita niya si Marie na nakatayo sa tabi ng mesa, nakapamewang, at may matalim na tingin. Nasa kabilang bahagi ng mesa si Roberto, ang kanyang anak, na abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, tila walang nakita at narinig. Dahan-dahan ka naman, Lola. Hindi ka na bata. Baka madulas ka pa. Dagdag abala pa sa amin. Wika ni Marie, may ngiti sa labi, ngunit malamig ang mga mata. Pasensya na, Marie. Mahinang sagot ni Lola Rosa, yumuko. Inilapag ni Marie ang isang mangkok ng lugaw sa harapan ni Lola Rosa. Kumain ka na. Huwag kang mag-alala. Nilagyan ko na ng special ingredient para sa'yo, pampatibay ng katawan. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Marie na hindi napansin ni Roberto. Pinilit ni Lola Rosa na kainin ang lugaw, ngunit hirap siyang lunukin ito. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang special ingredient na sinasabi ni Marie ay tila may kakaibang lasa na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ngunit sa paraang hindi niya gusto. Tila may nakabihag sa kanyang isip, nagpapahina sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng almusal, nagkulong si Lola Rosa sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang lumang album ng litrato. Naroon ang litrato nilang mag-asawa, masaya, at ang litrato ni Roberto noong bata pa siya, kasama ang kanyang apo na si Kino. Napakasaya nila noon. Ngayon, ang silid na ito ang kanyang tanging kanlungan, kung saan maaari siyang maging malaya sa tingin at boses ni Marie. Napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang pinaglalagyan niya ng mga lihim na bagay, mga sulat at alaala mula sa kanyang asawa. Mayroong isang sulat doon na nagsasaad tungkol sa di umano'y di pa kompletong testamento at isang mahalagang bagay na nauugnay sa bahay. Hindi niya naaalala kung ano ito. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig niya ang boses ni Marie mula sa labas ng pintuan. Lola Rosa, anong ginagawa mo dyan? May nagawa ka na ba sa mga hugasin? Dali-dali niyang sinubukan itago ang kahon, ngunit huli na. Bumukas ang pinto at bumungad si Marie, matalim ang tingin. Nakita niya ang kahon na bahagyang nakalabas sa ilalim ng kama. Ano yan, Lola? Nagtatatago ka ba ng kung ano-ano? Malamig ang boses ni Marie, ngunit may matinding panggigipit. Nanginginig si Lola Rosa. Wala. Marie, mga luma lang na gamit ng asawa ko. Talaga? Maaari ko bang makita? Ngumiti si Marie, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya, ang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Sinubukan ni Lola Rosa na igiit ang kahon pabalik, ngunit nagulat siya nang bigla itong hawakan ni Marie. Sa pagkabigla, nabitawan niya ang kahon, nahulog ito sa sahig at bumukas. Isang maliit, kulubot na papel ang gumulong palabas mula sa loob. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kino habang naglalakad siya patungo sa kusina. Narinig niya ang boses ni Lola Rosa, mahina at nanginginig,
na sumasagot sa matatalas na salita ni Marie. Mula nang manirahan si Lola Rosa sa kanila, pagkatapos pumanaw ni Lolo, nagbago ang lahat. Ang dating masayahin at mapagmahal na lola ay naging tahimik at parang laging natatakot. Gusto mo pa ba ng tsa, Lola Rosa? Ginawa ko yan ng may pagmamahal. Rinig niyang sabi ni Marie na may matamis na tono na tila hindi akma sa kanyang mga kilos. Nakita ni Kino si Lola Rosa na nakaupo sa mesa, may isang tasa ng tsaa sa harapan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang iniaangat ang tasa sa kanyang labi. Ngunit bago pa niya mainom, tila may sumagi sa isip niya. Bigla siyang napatingin kay Marie na nakatalikod, nag-aayos ng mga plato. Mabilis na ipinikit ni Lola Rosa ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinuhos ang laman ng tasa sa isang paso ng halaman sa gilid ng kusina. Tinalikuran ni Lola Rosa ang basong walang laman, tila walang nangyari. Napatingin si Kino sa basong walang laman, sa paso ng halaman, at pagkatapos ay kay Lola Rosa, na ngayon ay mabilis na naglakad patungo sa kanyang silid, tila gustong makatakas sa kung ano. Isang kakaibang kaba ang kumalat sa dibdib ni Kino. Hindi ito normal. Mamaya ng gabing iyon, habang naghahapunan, napansin ni Kino ang paghinga ni Lola Rosa. Mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Marie, na ngayon ay masiglang nakikipagkwentuhan kay Roberto tungkol sa mga plano nila para sa susunod na buwan. Tila hindi napapansin ni Roberto ang kakaibang katahimikan ng kanyang ina. Lola, okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Kino na binasag ang katahimikan. Napatingin sa kanya si Lola Rosa. May bahid ng takot sa kanyang mga mata. Mila-mula, iniling niya ang ulo. Ano ka ba, Kino? Bakit mo naman ginugulat si Lola? Sabi ni Marie, may tono ng pagkaasar. Masyado ka lang sigurong sensitibo. Ayos lang si Lola, di ba Lola? Ngumiti si Marie kay Lola Rosa. Ngunit ang nangiting iyon ay tila isang panggigipit. Napilitan si Lola Rosa nang ngumiti pabalik, ngunit alam ni Kino na peke iyon. Opo, ayos lang ako, apo. Sagot ni Lola Rosa, halos pabulong. Kinabukasan, hindi na natiis ni Kino. Lumapit siya kay Roberto habang nagkakape ito. May napapansin po ba kayo kay Lola? Parang hindi po siya okay. Tumingin si Roberto sa kanya, medyo naguguluhan. Ano ka ba, Kino? Wala naman. Medyo matanda na lang talaga si Mama. Normal lang yan. Pero pa, nakita ko po siyang nagbubuhos ng tsaa na bigay ni Tita Marie. Tapos, laging natatakot ang mga mata niya kapag nandyan si Tita Marie. Paliwanag ni Kino, desperado na marinig siya ng kanyang ama. Nagtaas ng kilay si Roberto. Tsa, naku Kino, nag-overthink ka lang. Baka mainit pa kaya binuhos niya. Si Marie. Naku Kino, mahal na mahal ni Marie si Mama. Masyado ka lang talagang sensitibo. Huwag mong gawa ng issue. Nagkakagulo lang tayo. Biglang sumulpot si Marie. May daladalang prutas. Ano ba ang pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso. Si Kino lang nag-aalala sa'yo, Marie. Sagot ni Roberto na may ngiti. Sabi niya, masyado ka raw daw na nagbibigay ng special na tsa kay Mama. Tumawa si Marie, ngunit ang tawa niya ay tila nakakapaso. Naku naman, Kino. Mahal na mahal ko si Lola. Gusto ko lang na maging malusog siya. Kaya ko nga nilagyan ng pampatulog para makatulog siya ng mahimbing. Kasi lagi siyang nahihirapan matulog, di ba? Napatingin si Kino kay Marie. Pampatulog? Bigla niyang naalala ang nanginginig na kamay ni Lola Rosa habang iniaangat ang tasa. Ang special ingredient na sinabi ni Marie, ang lahat ay tila konektado. Ngunit bakit may pampatulog? At bakit tinatago? Naramdaman ni Quino ang matinding galit at pagkadismaya. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama. Pilit na kinubli ni Marie ang katotohanan sa likod ng matatamis na salita. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Kailangan niyang protektahan si Lola Rosa. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat,
Kinuha ni Kino ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang kanyang maliit na voice recorder app. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang lumang laruan na helicopter na pinatungan niya ng malambot na tela at maingat na inilagay ang cellphone sa loob. Nagtago siya sa ilalim ng kama at dahan-dahang inilagay ang helicopter sa itaas ng ref sa kusina, kung saan hindi ito mapapansin. Doon, madalas siyang makarinig ng mga pag-uusap. Pindot niya ang record button. Isang kaba ang bumalot sa dibdib ni Kino habang papalapit siya sa kusina kinabukasan. Kagabi, narinig niya ang ilang malalakas na boses mula sa recorder, ngunit hindi niya masyadong maintindihan dahil sa ingay ng TV at kung ano-anong bumagsak. Kailangan niyang makakuha ng mas malinaw na ebidensya. Maingat siyang naglakad, kunwari ay kukuha lang ng tubig. Tiningnan niya ang helicopter sa ibabaw ng ref. Wala namang pagbabago. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, sinigurado na nakarecord pa rin ito at binalik. Bandang hapon, umalis si Roberto para sa isang pulong. Ito ang pagkakataon ni Marie para masolo si Lola Rosa. Nagtago si Kino sa may hagdanan. Kunwari ay nagbabasa ng libro, ngunit nakikinig ng maigi. Lola Rosa, kailangan mo na talagang pumirma sa mga papel na ito. Rinig niyang sabi ni Marie, may tono ng pagmamadali. Para ito sa paglilipat ng titulo ng bahay, para naman may seguridad tayo. Pero, hindi ko maintindihan, Marie. Mahinang sagot ni Lola Rosa. Para saan ba talaga ito? Ibigay mo nga sa akin basahin. Naku Lola, huwag ka nang magpaka-stress diyan. Ako na ang bahala. Alam kong pagod ka. Ilipat mo lang ang ari-arian sa akin para mas madali ang lahat. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo, di ba? Tila nagbago ang tono ni Marie. Mula sa pagiging mapilit ay naging tila naglalambing, ngunit may bakas ng panggigipit. Narinig ni Quino ang pagkalabog ng mga papel. Marie, ang bahay na ito, galing pa ito sa tatay ni Roberto. Para ito sa mga anak ko. Mga anak mo? May isa ka lang namang anak, Lola. At siya ang asawa ko. Kaya natural lang na ako ang magmamay-ari nito. Huwag kang magkunwari na hindi mo naiintindihan. Biglang nagbago ang boses ni Marie. Naging matalim at puno ng galit. Napapitlag si Kino. Agad niyang binuksan ang kamera sa kanyang cellphone at maingat na inilabas ito. Nakita niya si Marie na nakatalikod sa kanya, nakahawak sa braso ni Lola Rosa. Pinipilit niyang papirmahin si Lola Rosa. Pirmahan mo na yan, Lola. Huwag kang pahirap. Pagod na ako sa'yo. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Marie. Napasandal si Lola Rosa sa dingding, hawak ang dibdib. Napakagat-labis si Quino. Hindi niya kayang makita ang nangyayari nang walang ginagawa. Ngunit kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Kailangan niya ng magandang anggulo. Narinig niya ang boses ni Marie. Kailangan mong maging malakas, Lola. Huwag kang iiyak. Wala kang mararating dyan. Pagkatapos ay pumasok si Marie sa kwarto ni Lola Rosa. Sinundan siya ni Kino. Nagkunwari si Kino na kukuha ng inumin at dumaan sa harap ng kwarto ni Lola Rosa. Kitang-kita niya si Marie na binubuksan ng lumang kahon sa ilalim ng kama ni Lola Rosa. Binuksan niya ang isang lumang sulat, binasa ito, at pagkatapos ay pinunit ng may galit sa mukha. Ang isang piraso ay tila may tatak ng testamento. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Kino, hindi siya mapakali. Hindi niya maalis sa isip ang nakita niya. Napagdesisyonan niyang mag-research tungkol sa transfer of property at elder abuse. Natuklasan niya ang iba't ibang kaso ng pang-aabuso sa matatanda at ang bawat kwento ay nagpaparamdam sa kanya ng mas matinding kaba. Sa internet, sinubukan niyang hanapin ang pangalan ni Marie. Matagal siyang nag-scroll hanggang sa may nakita siyang isang lumang artikulo sa isang lokal na pahayagan mula sa ibang probinsya. Ang pamagat ay, babaeng nagnanais mang-agaw ng ari-arian, sinampahan ng kaso. Ang litrato ay malabo, ngunit malinaw na si Marie iyon. Binasa niya ang artikulo.
Ang babae sa kwento ay kasal sa isang matandang negosyante at pagkatapos ay pinilit itong ilipat ang ari-arian sa kanya. Ngunit nabigo siya dahil sa interbensyon ng mga anak ng negosyante. Napakunot ang noo ni Kino. Ito ba ang nakaraan na hindi alam ng kanyang ama? Habang naglalakad pa uwi, nakatanggap si Kino ng isang hindi kilalang text message. Nagulantang siya sa kanyang nabasa. Ingat ka kay Marie. Hindi lang siya sakim. Ang bahay may sikreto. Kasama sa text message ay isang malabong litrato ng isang papel. Hindi niya ito masyadong maintindihan, ngunit may nakasulat na Martinez Residence at Laswell. Naglakad si Marie papasok sa isang mamahaling cafe. Ang kanyang muka ay nakangiti, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kontrol niya sa sitwasyon. Ang matandang babaeng iyon, si Lola Rosa, ay mas matigas pa sa inaasahan niya. At si Kino, ang apo, ay tila may kakaibang kinikilos. Kumusta na, Marie? Tanong ng lalaking nakaupo sa sulok. Si Attorney Ramirez, isang abogado na kilala sa kanyang kakayahang ayusin ang mga komplikadong kaso. Hindi maganda, attorney. Sagot ni Marie, na upo sa harapan niya. Ayaw pa ring pumirma ng matanda. At ang apo niya, tila nag-iimbestiga. Uminom si Attorney Ramirez ng kape. Mahirap yan. Kailangan natin ng agarang aksyon. Hindi ka ba niya mapaniwala na para sa kapakanan niya ang lahat? Sinubukan ko na lahat. Ang sweet ko na nga sa kanya. Binibigyan ko pa ng pampatulog para matulog siya ng mahimbing. Sagot ni Marie, iritadong-iritado. Pero tila may nakabantay sa akin. Napakunot ang noo ni Attorney Ramirez. Pampatulog? Marie, delikado yan. Baka mapahamak ka. Ngumiti ng mapait si Marie. Wala akong pakialam. Ang kailangan ko ay ang bahay na yon. Hindi ko hahayaang mawala sa akin ang opportunity na ito. Narinig ko pa nga ang usap-usapan tungkol sa isang lumang testamento na naglalaman ng pangalan ni Quino. Hindi ito mangyayari. Kung ganoon, wika ni Attorney Ramirez, kailangan natin ng mas agresibong plano. Kailangan mo siyang papirmahin sa lalong madaling panahon bago pa siya makapag-isip o makapagsumbong. Mayroon akong kakilalang doktor na maaring magbigay ng reseta para sa kanya na magpapabilis sa proseso. Isang uri ng maintenance medication na magpapahina sa kanyang katinoan. Nanlaki ang mga mata ni Marie, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Magaling, attorney. Gagawin ko ang lahat. Pag-uwi ni Marie, nagkunwari siyang masaya. Niyaya niya si Roberto na kumain sa labas. Sinigurado na may iwan si Lola Rosa at Kino sa bahay. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, sinabi niya kay Roberto na nakalimutan niya ang kanyang wallet at nagpahatid pabalik ng bahay. Ang tunay niyang layunin ay suriin ang sitwasyon sa bahay. Pagpasok niya, nakita niya si Kino na nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Hindi niya ito pinansin. Diresto siya sa kwarto ni Lola Rosa. Walang tao. Nakabukas ang bintana at tila may kakaibang amoy ng sariwang lupa. Sinilip niya ang ilalim ng kama ni Lola Rosa. Wala ang lumang kahon. Napakunot ang kanyang noo. Saan na nagpunta yon? Nagsimula siyang maghanap. Marahas niyang binuksan ang mga drawer. Binago ang ayos ng mga gamit. Wala. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita niya ang kahon sa loob ng isang aparador na hindi niya kadalasang binubuksan. Kinuha niya ito. May kaba sa dibdib. Binuksan niya. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato, mga sulat, at isang kulubot na papel. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang sulat kamay na ditapos na testamento. Nakasulat dito, ang bahay na ito at lahat ng ari-arian ay mapupunta kay Kino. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Galit na galit niya itong ginulgulo. Hindi mangyayari ito. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ako ang asawa ni Roberto. Ako ang may karapatan dito. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na susi
Sa ilalim ng papel, isang lumang susi na may kakaibang disenyo. Napaisip si Marie, ano kaya ito? Hindi niya naaalala na mayroon silang anumang kahon o cabinet na nangangailangan ng ganoong uri ng susi. Ngunit bago pa niya ito maisip, narinig niya ang boses ni Kino mula sa labas ng kwarto. Tita Marie, may kailangan po ba kayo? Mabilis na itinago ni Marie ang testamento at ang susi sa kanyang bulsa. Ginisian niya si Kino nang lumabas siya ng kwarto. Wala, Kino. Naghahanap lang ako ng gamot ni Lola. Alam mo na, matanda na kasi, makakalimutin. Ngunit nakita ni Kino ang matalim na kislap sa mga mata ni Marie at ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumakas. May kakaiba sa mga kilos ni Marie. Madilim ang silid, ngunit mas madilim ang pakiramdam ni Lola Rosa. Ang bawat araw ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang katawan ay nanlalambot, ang kanyang isip ay tila lumulutang. Ang special ingredients sa kanyang tsa at ang maintenance medication na ibinibigay ni Marie ay tila nagpapabagal sa kanya, nagpapapikit sa kanya sa katotohanan. Ngunit may mga sandali na tila nagising siya, nakikita ang tunay na kulay ng paligid. Lola, inumin mo na ito para lumakas ka, sabi ni Marie, may daladalang baso ng gatas. Ayaw mong lumakas, di ba? Gusto mong maging pabigat sa amin? Napilitang inumin ni Lola Rosa ang gatas. Ang lasa nito ay mapait, ngunit hindi niya na kayang tanggihan. Naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng kanyang enerhiya, ang pagkawala ng kanyang sarili. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod. Isang araw, habang mag-isa si Marie at Lola Rosa sa bahay, narinig ni Lola Rosa ang boses ni Kino sa kanyang isip. Lola, lagi po akong nandito. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pampagising. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang gawin ang huling bagay na maaari niyang gawin. Naalala niya ang lumang kahon, ang lihim na sulat ng kanyang asawa, at ang maliit na susi na naitago niya sa ilalim ng kanyang lumang rosaryo bago ito nakita ni Marie. Gusto niyang itago ang susi sa isang mas ligtas na lugar. Dahan-dahan, sa kanyang nalalabing lakas, sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang mga buto ay tila humihingi ng tulong. Lumapit siya sa aparador. Kinapa ang likod ng isang lumang libro. Doon, nahanap niya ang susi. Ang susi sa lihim na sinasabi ng kanyang asawa sa sulat. Ngunit bago pa niya ito maitago, bumukas ang pinto. Si Marie. Anong ginagawa mo, Lola? Matalas na tanong ni Marie, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nagtatago ka pa rin ng kung ano-ano. Akala ko ba matanda ka na? Hindi na nakikialam. Napahawak si Lola Rosa sa kanyang dibdib. Wala. Marie, kinuha ko lang ang rosaryo ko. Rosaryo? Ito ba ang rosaryo mo? Nakuha ni Marie ang susi mula sa kamay ni Lola Rosa. Ano to, Lola? May itinatago ka pa rin, ha? Akala mo ba hindi ko mahahanap ang mga kalokohan mo? Nagalit si Marie. Hindi ka talaga nakikinig. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag kang magulo. Magpapahirap ka pa. Isang malakas na sampal ang lumapag sa mukha ni Lola Rosa. Napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay itinulak siya ni Marie. Bumagsak si Lola Rosa sa sahig. Tumama ang kanyang ulo sa gilid ng meo. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang pagkirot ng bawat parte ng kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Yan ang napapala ng ayaw sumunod. Galit na sabi ni Marie. Kailangan mo talagang matuto. Narinig ni Lola Rosa ang mga salita ni Marie, ngunit tila nagiging malayo na ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Tila nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, nakangiti, at sinasabing, "Magpakatatag ka, Rosa. Nandyan si Kino." Pagkatapos noon, ang lahat ay naging itim. Makalipas ang ilang oras,
Narinig ni Lola Rosa ang boses ni Roberto. Mama, anong nangyari sa'yo? Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Roberto na nakaluhod sa tabi niya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ni Roberto, nakita niya si Marie, nakangiti, at nagsasabing, Naku, Roberto, nadulas lang si Lola. Sabi ko na nga ba, dapat bantayan siya palagi. Mama, bakit ka nagkakaganito? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay tila puno ng takot. Pilit na iniabot ni Lola Rosa ang kanyang kamay. Tila gustong ipahiwatig ang isang bagay, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw na sumunod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Roberto, puno ng pagmamakaawa at galit. Nagulat si Roberto nang mapansin niya ang isang bagong pasa sa braso ng kanyang ina. Marie, anong nangyari dito? Naku, Roberto, nadulas nga siya, di ba? Nabangga lang sa gilid ng mesa. Mabilis na sagot ni Marie na may bahid ng pagkaasar, ngunit may isang bagay na nakita si Roberto na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Isang maliit na bakas ng luha sa pisngi ni Lola Rosa at ang kanyang mga mata na tila may sinasabing hindi niya maintindihan. Nang gabing iyon, dinala si Lola Rosa sa ospital. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Hirap siyang huminga at halos hindi na siya nakakapagsalita. Nakita niya si Marie na ganoon pa rin, umiiyak sa tabi niya, nagkukunwari. Ngunit sa kanyang malabong paningin, nakita niya si Kino na pumasok sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desisyon. Nagulantang si Kino nang makita niya si Lola Rosa sa emergency room. Ang kanyang lola, ang dating malakas at masayahin, ay ngayon ay nakaratay sa kama. Puno ng pasa ang katawan at halos hindi na makahinga. Ang bawat aparato na nakakabit sa kanya ay tila sumisigaw ng sakit at paghihirap. Lola! Bulong ni Kino. Ang kanyang boses ay tila hirap na hirap lumabas. Nandoon si Roberto, hawak ang kamay ng kanyang ina, at si Marie, na umiiyak sa tabi ng kama ni Lola Rosa. Ngunit para kay Kino, ang pag-iyak ni Marie ay tila isang pekeng palabas. Nakita niya ang isang matalim na sulyap mula kay Marie patungo sa kanya. Isang sulyap na tila nagsasabing, hindi ka mananlo. Hindi na kinaya ni Kino. Nilapitan niya ang doktor, si Dr. Ramos, na abala sa pag-aaral ng medical chart ni Lola Rosa. Doc, may sasabihin po ako sa inyo. Sabi ni Kino, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano yan, iho? Tanong ni Dr. Ramos na may tono ng pagkaawa. Hindi po nadulas lang si Lola. May nangaabuso po sa kanya. Ang asawa po ng Paco. Diretsong sabi ni Quino habang nakatingin kay Marie. Nagulat si Dr. Ramos. Ano ang sinasabi mo? May recording po ako. Nasa cellphone ko po. Sabi ni Quino at mabilis niyang inabot ang cellphone niya. Pakinggan niyo po. Nag-aalangan si Dr. Ramos. Iho, hindi ito ang tamang lugar para dyan. At ang mga recording ay hindi palaging legal na ebidensya. Doc, para po sa lola ko to. Buhay niya po ang nakasalalay dito. Desperate na sabi ni Kino. Biglang lumapit si Yaya Jenny, isang young intern nurse na dating kaklase ni Kino sa elementarya, na nagkataong nag-duty sa emergency room. Doc Ramos, totoo po ang sinasabi ni Kino. Kanina po, nakita ko si Ma'am Marie na nagtatago-tago sa gilid ng kwarto ni Lola Rosa at tila may binubulsa. Tapos, nakita ko rin po siya na malapit sa IV drip ni Lola. Tila may ginagawang kakaiba. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Ramos. Ginagawang kakaiba? Hindi po ako sigurado, Doc. Pero may narinig din po akong kaunting pag-uusap ni Ma'am Marie sa isang tao sa telepono na nagsasabing kailangan nang matapos ito at dapat na siyang pumirma. Tapos po may narinig akong parang testamento. Sabi ni Jenny, nanginginig. Tumingin si Dr. Ramos kay Marie na ngayon ay tila namumutla. Mr. Martinez, maaari po bang pakinggan niyo ito?
Tanong ni Dr. Ramos kay Roberto at iniabot ang cellphone ni Kino. Pinakinggan ni Roberto ang recording. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salitang lumalabas sa speaker. Narinig niya ang boses ni Marie na nagagalit, nagsasalita ng masasamang salita, at ang mahinang pag-iyak ni Lola Rosa. Mayroon ding tunog ng pagbagsak ng kung ano-ano. Nang matapos ang recording, nanatiling tahimik si Roberto. Ang kanyang katawan ay tila nanigas. Kasabay nito, dumating ang resulta ng blood test ni Lola Rosa. Binasa ito ni Dr. Ramos. May mataas na concentration ng sedatives sa dugo ni Aling Rosalina. At ang mga pasa, hindi ito galing sa simpleng pagkadulas. Ito ay resulta ng paulit-ulit na paghampas. Tumingin si Dr. Ramos kay Marie. Ginagawa mo ba ito? Nagulantang si Marie. Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Nagkakamali kayo. Ang batang yan, si Kino. Siya ang gumawa niyan. Gumaganti lang yan sa akin. Ngunit huli na, ang mukha ni Roberto ay puno ng galit at sakit. Marie, ano ang ginawa mo kay Mama? Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Pumasok ang dalawang pulis. Narito ba si Gong Marie Martinez? Tanong ng isa. May report po kami ng elder abuse. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Ang kanyang peking pag-iyak ay biglang nawala. Nagulantang siya. Tila isang hayop na nasukol. Hindi! Hindi totoo yan. Nagkamali lang sila. Si Kino ang may gawa niyan. Gusto lang niyang sirain ang buhay ko. Sigaw ni Marie at sinubukan niyang itulak si Kino. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Gang Martinez, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon. Habang dinadala si Marie palabas, nagpupumiglas siya. Sumisigaw ng mga masasakit na salita laban kay Kino. Ngunit ang tingin ni Kino ay nakatuon lang kay Lola Rosa, na ngayon ay dahan-dahang idinidilat ang kanyang mga mata. Tila nakita ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Lola Rosa, may bahid ng takot. Ngunit mayroon ding bahid ng pagpapasalamat. Napakabigat ng pakiramdam ni Roberto. Ang mga salita mula sa recording, ang mga pasa sa katawan ng kanyang ina, at ang mga resulta ng medical test ay tila isang malaking bomba na sumabog sa kanyang mukha. Ang kanyang ina, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay inabuso ng kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Roberto, anong nangyayari? Tanong niya sa sarili, habang nakaupo sa tabi ng kama ni Lola Rosa. Hawak niya ang kamay ng ina, na ngayon ay payapa, nang natutulog dahil sa epekto ng gamot. Hindi niya maintindihan kung paano siya naging bulag sa lahat ng nangyayari. Si Marie, ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ay isang halimaw. At siya, bilang anak, ay nabigo na protektahan ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Lumapit sa kanya si Kino, may hawak na isang folder. May ipapakita pa po ako sa inyo. Binuksan ni Kino ang folder. Sa loob, naroon ang mga screenshot ng mga text message, mga email, at ang lumang artikulo mula sa pahayagan. Pati na rin ang bahagyang nasunog na sulat na may tatak na testamento na nakuha ni Kino mula sa lumang kahon ni Lola Rosa. Ito po ang nahanap ko habang nag-iimbestiga, sabi ni Kino. Ang kanyang boses ay malungkot. Si Tita Marie po, may masamang intensyon sa bahay. Pinaplano po niya na kunin ang lahat ng ari-arian. Pinagmasdan ni Roberto ang mga ebidensya. Ang bawat piraso ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang lumang testamento na nagpapahiwatig na ang bahay ay para sa kanyang ina at sa kanyang apo ay sinisira ni Marie. Ang lumang artikulo na nagpapakita ng dati ng masamang ugali ni Marie. Ang lahat ay bumubuo ng isang malaking larawan ng kasamaan. Pagkatapos ng ilang oras, tinawag siya ng pulis. Kailangan niyang magbigay ng pahayag. Sa loob ng interrogation room, nakita niya si Marie. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi na ang pekeng pag-iyak na ipinapakita niya kanina. Roberto,
Sabihin mo sa kanila na inosente ako. Ang batang yan, siya ang may gawa ng lahat. Gusto lang niyang sirain ang buhay ko. Sigaw ni Marie, ngunit hindi na siya pinaniwalaan ni Roberto. Ang kanyang puso ay manhid na sa lahat ng kasinungalingan ni Marie. Marie, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng galit. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat ng ebidensya. Hindi ka na makakapagsinungaling sa akin. Roberto, mahal mo ako, di ba? Hindi mo ako kayang iwanan. Desperado na sabi ni Marie. Ang pagmamahal ko sa iyo ay bulag, Marie, sagot ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ang pagiging bulag ko ang naging dahilan kung bakit nasaktan ng nanay ko. Wala nang tayo. Tapos na. Niyakap ni Roberto si Lola Rosa, na ngayon ay gising na at tila nakangiti ng kaunti. Ma, patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Nabigo akong protektahan kayo. Hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ni Roberto, mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Anak, hindi mo kasalanan. Ang mahalaga, nalaman mo ang totoo at nandito ka na ngayon. Huminga ng malalim si Roberto. Simula ngayon, ma, ako na ang magbabantay sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Ako na mismo ang mag-aalaga sa inyo dito sa ospital. At pagkatapos nito, hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Tumingin siya kay Quino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Kino. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang totoo. Ikaw ang nagligtas kay Lola. Isang buong buwan ang lumipas mula nang maospital si Lola Rosa. Isang buong buwan ng paghihintay, pagdarasal, at paghahanda para sa laban sa korte. Ngayon, ang araw ng paglilitis. Nakaupo si Kino sa witness stand. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Marie na nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay matigas, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga mata niya ay nanlilisik habang nakatingin kay Kino. Ginoong Kino Martinez, sabi ng piskal, maari mo bang sabihin sa korte ang iyong nasaksihan? Huminga ng malalim si Kino. Opo, sir. Nakita ko po ang aking tita Marie na paulit-ulit na sinasaktan ng lola ko. Si Lola Rosa, hindi lang po sa pisikal, pati na rin po sa mental. Binibigyan po niya ng gamot na pampatulog ang lola ko nang hindi po alam ng lola ko. Sinimulan ni Quino ang kanyang kwento mula sa pagkakita niya kay Lola Rosa na nagbubuhos ng tsa hanggang sa paglalagay niya ng recorder sa kusina. Ipinakita niya ang mga video at ipinarinig ang mga recording. Ang bawat salita, bawat tunog ng paghihirap ni Lola Rosa at ang bawat banta mula kay Marie ay nagpapatunay sa kanyang kwento. Ang mga ebidensya pong ito ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng elder abuse at panggigipit, sabi ng piskal. Nang matapos si Quino, tumayo ang abogado ni Marie. Ginoong Martinez, hindi ba't ikaw ay isang menor de edad lamang? At hindi ba't meron kang malaking galit sa aking kliyente dahil sa personal na dahilan? Hindi po, sir. Mariing sagot ni Quino. Ginawa ko po ito para protektahan ang lola ko. Nakita ko po ang paghihirap niya. Hindi ba't ikaw ang nagplano ng lahat ng ito? Para siraan ang aking kliyente at makuha ang ari-arian? Ang matalas na tanong ng abogado ni Marie. Napangiti si Quino. Hindi po ako ang nagplano, sir. Si Tita Marie po ang nagplano na kunin ang bahay. May nahanap po kaming ebidensya. Isang lumang testamento na sinira niya. At ang kanyang mga plano na ipilit ang lola ko na pumirma ng mga papeles para sa paglilipat ng titulo. Ipinresinta ng piskal ang mga ebidensya tungkol sa plano ni Marie na kunin ang ari-arian. Ang nasunog na sulat na may tatak na testamento, ang mga papeles para sa transfer of property at ang testimonya ni Roberto. Roberto Martinez, maaari ka bang magbigay ng iyong testimonya? Tanong ng piskal. Tumayo si Roberto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Opo, sir.
Ako po ang anak ni Aling Rosalina Martinez. Nabulag po ako sa aking asawa, si Marie. Ngunit ngayon po, nakita ko na ang katotohanan. Nakita ko ang paghihirap ng aking ina. At ako po ay nagsisisi. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking pagkukulang. At ngayon po, ako po ay tumitestigo laban sa aking asawa, si Marie Martinez, dahil sa ginawa niya sa aking ina. Pagkatapos ay tumestigo si Yaya Jenny, ang intern nurse. Detalyado niyang isinalaysay ang kanyang nakita sa ospital, ang pagtatangka ni Marie na maglagay ng kung ano sa IV drip at ang kanyang mga pagtatago sa medical chart ni Lola Rosa. Sa huling bahagi ng paglilitis, tumayo si Marie. Ang kanyang muka ay puno ng galit, ngunit may bahid ng takot. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ginagawa lang ito ng mga taong ito para sirain ang buhay ko. Hindi ako ang masama. Sila ang masama. Ngunit huli na ang lahat. Batay sa mga ebidensya at testimonya na iniharap, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay matatag. Ang korte ay nagdedesisyon na si Gengran Marie Martinez ay may sala sa kasong elder abuse, physical assault at attempted fraud. Nagulantang si Marie. Hindi totoo yan. Sigaw niya at sinubukan niyang lumaban sa mga pulis. Sentensyahan ka ng mahabang pagkakakulong at multa, sabi ng huwes. Habang dinadala si Marie palabas ng korte, nagpupumiglas siya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Kino. Ang tingin niya ay puno ng puot at galit. Tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ngunit si Kino, sa pagkakataong yon ay hindi natakot. Ang kanyang puso ay payapa. Nagawa niya ang tama. Dahan-dahang idinilat ni Lola Rosa ang kanyang mga mata. Hindi na ang puting kisame ng ospital ang kanyang nakikita, kundi ang pamilyar na kisame ng kanyang sariling silid. Ang sariwang hangin mula sa bintana ay tila humahagod sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang mga pader ay tila may sinasabi sa kanya, mga kwento ng nakaraan, ng saya at sakit. Ma, gising na kayo, mahinang sabi ni Roberto na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng pagod. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Ayos na ako, anak, mahinang sagot ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi sa emosyon. Pumasok si Kino, may dalang baso ng tubig. Lola, eto po, inumin niyo. Ngumiti si Lola Rosa kay Kino. Ang kanyang apo, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang mga mata ay lumuha. Salamat, Kino. Salamat sa inyo. Wala po yon, Lola. Mahal na mahal ka po namin, sabi ni Kino at hinawakan ng kamay ng kanyang lola. Habang nagpapagaling, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Ngunit ang mga sugat, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa, ay hindi madaling gumaling. May mga gabi na hindi siya makatulog, naalala ang mga pang-aabuso ni Marie, ang kanyang mga masasakit na salita. Isang hapon, habang mag-isa siya sa sala, nakita niya ang lumang piano. Ito ang piano na regalo sa kanya ng kanyang asawa. Tuwing may problema sila, naglalaro siya ng piano. Ngayon, matagal na siyang hindi nakakalapit dito. Dahan-dahan, lumapit siya sa piano. Dinaman niya ang mga keys. Naalala niya ang mga araw na kasama niya ang kanyang asawa, tumutugtog ng mga paborito nilang kanta. Naalala niya ang isang paboritong kanta ng kanyang asawa na madalas niyang kantahin habang nilalaro ang piano. Sa gitna ng kanta, may isang linya na tila nakakabit sa kanyang isip. Ang lihim ng pag-ibig ay nasa puso ng bahay. Nagulantang si Lola Rosa. Ang lihim ng pag-ibig? Ang bahay? Bigla niyang naalala ang sulat ng kanyang asawa, ang dikumpletong testamento, at ang maliit na susi na kinuha ni Marie. Mayroon pa bang iba? Mayroon pa bang nakatago sa bahay na ito? Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila,
Ikinuwento ni Lola Rosa ang kanyang mga alaala sa piano. Naalala ko ang lolo ninyo, Kino, sabi ni Lola Rosa. Palagi siyang may sinasabi tungkol sa lihim ng pag-ibig na nasa puso ng bahay. Hindi ko maintindihan noon. Nagkatinginan si Roberto at Kino. Pero ma, wala naman tayong alam na ganoon, sabi ni Roberto. Pero ang susi, sabi ni Lola Rosa. Ang susi na kinuha ni Marie. Hindi ito karaniwang susi. Siguro, meron pa siyang itinatago na hindi natin alam. Napaisip si Quino, ang lumang testamento na nakita niya. Ang mga salita ni Lola Rosa. Ang sulat kamay ni lolo niya. Tila may isang piraso pa ng puzzle na nawawala. Lola, sabi ni Kino, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pag-asa. Mayroon po bang ibang bagay na naalala nyo? Isang lugar na lagi nyo pong pinupuntahan ni Lolo? O isang bagay na madalas niyang hawakan? Ang puno ng mangga, sabi ni Lola Rosa. Ang laging niyang inaalagaan. Ang sabi niya, ang mga ugat ng pag-ibig ay lumalalim sa ilalim ng puno at madalas niyang hawakan ng lupa sa ilalim noon. Tila may hinahanap. Tumindig si Kino. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang puno ng mangga. Madaling araw pa lang, nagising na si Kino. Hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Lola Rosa tungkol sa puno ng mangga at sa lihim ng pag-ibig ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinigurado na hindi niya magigising si Roberto. Ngunit paglabas niya ng kanyang kwarto, nakita niya si Roberto na nakaupo sa sala, umiinom ng kape. Kino, ang aga mo naman, sabi ni Roberto. Medyo nagulat. Naalala niyo po ba ang sinabi ni Lola tungkol sa puno ng mangga at sa lihim ng pag-ibig? Tanong ni Kino. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Napakunot ang noo ni Roberto. Oo, bakit? Bakit? Palagi po si Lolo na humahawak sa lupa sa ilalim noon. Tingin ko po mayroon doon, isang bagay na itinatago ni Lolo. Paliwanag ni Kino. Nagkatinginan silang mag-ama. Ang parehong mata ay nagtataglay ng pag-asa at kaba. Tara na, sabi ni Roberto at tumindig. Hahanapin natin yan. Magkasama silang nagtungo sa likod ng bahay kung saan nakatayo ang matandang puno ng mangga. Ang puno ay matangkad at mayabong. Ang mga ugat nito ay kumalat sa lupa. Tila yumayakap sa bahay. Kinuha ni Roberto ang isang pala at sinimulan nilang maghukay sa ilalim ng puno. Walang salita. Tanging ang tunog ng pala na humahawak sa lupa ang maririnig. Ilang minuto ang lumipas. Ang pawis ay tumutulo na sa kanilang noo. Wala naman dito, Kino, sabi ni Roberto. Medyo nadidismaya. Sandali lang po pa, sabi po ni Lola. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga at ang mga ugat ng pag-ibig ay lumalalim. Siguro po, mas malalim pa, sabi ni Kino at sinimulan niyang maghukay ng mas malalim. Maya-maya pa, tumama ang pala ni Kino sa isang matigas na bagay. Pa, mayroon po, sigaw ni Kino. Maingat nilang inalis ang lupa hanggang sa makita nila ang isang maliit na kahon na gawa sa metal, lumana at may kalawang. Binuksan nila ito. Sa loob, naroon ang isang lumang singsing ng kasal, isang kulay abo na litrato ng kanyang lolo at lola noong bata pa sila at isang lumang sulat. Bukod doon, mayroon ding isang selyadong sobre na may tatak na Last Will and Testament. Ito ang totoo. Bulong ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Binuksan nila ang sulat. Ito ay sulat kamay ng kanyang lolo. Minamahal kong Rosa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling mo. Ngunit tandaan mo, ang pag-ibig ko sa iyo ay mananatili. Ang bahay na ito, ang ating santuwaryo, ang ating pamana. Hindi ito para sa sino mang mapagsamantala. Ang bahay na ito
At lahat ng ating ari-arian ay para sa'yo, Rosa, habang buhay. At pagkatapos mo, ito ay mapupunta sa ating apo, kay Quino. Siya ang ating pag-asa, ang ating kinabukasan. Pangalagaan mo siya. At tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o lupa, kundi ang pagmamahal at ang pamilya. Nang mabasa ni Roberto ang sulat, bumagsak siya sa lupa, umiiyak. Ma, ma, patawarin niyo po ako. Niyakap ni Kino ang kanyang ama. Okay lang po pa. Nandito na po tayo. Nahanap na po natin ang katotohanan. Pagkatapos noon, dinala nila ang kahon at ang mga dokumento sa ospital. Ipinakita nila kay Lola Rosa ang lahat. Hinawakan ni Lola Rosa ang singsing ng kasal, ang litrato, at ang sulat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Kung hindi dahil sa iyo, Apo, wala na siguro ako ngayon, sabi ni Lola Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbalik ng pag-asa sa amin. Niyakap silang tatlo. Isang mahigpit na yakap ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang pamilyang Martinez, na minsang halos mawasak, ay muling nabuo. Natuto sila ng isang mahalagang aral. Ang pag-ibig at responsibilidad ay hindi lamang nasa mga salita, kundi nasa lakas ng loob na ipagtanggol ang isa't isa. Ilang linggo matapos ang lahat, bumalik si Lola Rosa sa kanyang bahay. Hindi na ang bahay na puno ng takot at lungkot ang kanyang binabalikan, kundi isang tahanan na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang sariwang hangin sa umaga ay dumadampi sa kanyang pisngi habang inaalagaan niya ang kanyang mga halaman sa hardin. Wala na ang kaba, wala na ang takot. Ang kanyang puso ay gaanong gaan na. Ma, eto po ang kape niyo, sabi ni Roberto na may daladalang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay masigla at ang ngiti niya ay tila mas totoo ngayon. Salamat anak, sabi ni Lola Rosa at nginitian ang kanyang anak. Nagbago si Roberto mula sa pagiging bulag at walang pakialam. Siya ngayon ay isang mapagmahal at responsableng anak. Lagi siyang nasa tabi niya. Sinisigurado na ligtas at masaya siya. Isang araw, inimbitahan si Lola Rosa sa isang maliit na pagtitipon sa community center. Ito ay para sa mga matatanda na nakaranas ng pang-aabuso. Sa simula, nag-aalangan si Lola Rosa na magsalita. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ng mga matatanda na may kaparehong kwento ng paghihirap, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Ako po si Aling Rosalina, panimula niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Naranasan ko po ang pang-aabuso sa sarili kong tahanan. Ngunit sa tulong ng aking apo at ng aking anak, nakatayo po ako muli. Hindi po madali. Ngunit natutunan ko po na ang pinakamahalagang bagay ay ang huwag manahimik. Ang ating mga kwento ay mahalaga. Ang ating mga tinig ay mahalaga. Matapos ang kanyang talumpati, maraming matatanda ang lumapit sa kanya, nagpapasalamat sa kanyang tapang. Naramdaman ni Lola Rosa ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa. Si Kino naman, patuloy na nag-aaral. Sa kanyang karanasan, mas lalo siyang naging matalino at mapanuri. Nakakuha siya ng scholarship para sa isang magandang universidad at plano niyang kumuha ng kursong law para makatulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Tuwing uuwi siya, ikinukwento niya ang kanyang mga bagong natutunan kay Lola Rosa at ang bawat kwento ay nagpapangiti sa matanda. Isang hapon, habang nagbabasa si Lola Rosa ng libro sa sala, lumapit si Kino. Lola, alam niyo po, meron po akong bagong proyekto sa school. Tungkol po sa pagprotekta sa karapatan ng mga matatanda. Salamat po sa inyo, dahil kayo po ang inspirasyon ko. Ngumiti si Lola Rosa. Ikaw ang inspirasyon ko, Apo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Pumasok si Roberto sa kusina
abala sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Lola Rosa. Ang amoy ng masarap na adobo ay kumalat sa buong bahay. Ang kanilang tahanan ay muling naging puno ng pagmamahal, tawa at kapayapaan. Nakaupo si Lola Rosa sa kanyang paboritong rocking chair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay tila nagsisimula muli, isang bagong kabanata na puno ng kalayaan, seguridad at tunay na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang isip. Dumating ang isang sulat mula sa abogado. Ito ay mula kay Marie. Nakasaad sa sulat ang paghingi ng tawad ni Marie at ang pag-apela niya para sa maikling sentensya. Napabuntong hininga si Lola Rosa. Bagaman nagpatawad na siya, alam niyang ang bawat aksyon ay may kapalit. Ngunit may isang maliit na linya sa dulo ng sulat na nakakuha ng kanyang pansin. Ang bawat aksyon ay may kapalit. Hawak ni Lola Rosa ang sulat ni Marie. Ang mga salita ng paghingi ng tawad ay nakasulat doon, ngunit alam niyang hindi ito sapat para burahin ang lahat ng sakit na dinulot nito. Ngunit sa kanyang puso, walang galit. Ang tanging naroroon ay kapayapaan. Ibinaon niya ang sulat sa kanyang lap at tiningnan ang labas ng bintana. Ang kanyang hardin ay luntian, puno ng buhay. Ang puno ng mangga ay nagbibigay ng lilim at sa ilalim nito, naaalala niya ang araw na nahukay nila ni Quino ang kahon. Ang kahon na naglalaman ng lihim at pagmamahal ng kanyang asawa. Naalala niya ang lahat, ang paghihirap, ang takot, ang sakit. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang tapang na kanyang nahanap sa sarili, ang pagmamahal ng kanyang apo, at ang pagsisisi ng kanyang anak. Natuto siya. Natuto siyang huwag manahimik. Natuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Pumasok si Quino, may hawak na isang libro. Lola, may bago po akong binabasa. Tungkol po sa karapatan ng mga matatanda. Ang ganda po ng mga batas na ito na sana po ay laging nasusunod. Mahalaga yan, apo, sabi ni Lola Rosa at hinawakan ng kamay ni Quino. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagmamahal mas malakas pa sa lahat. Lumabas silang maglola sa hardin at umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga balat. Lola, naalala niyo po ba noong hinukay natin itong kahon? Tanong ni Quino habang dinadama ang lupa. Oo, apo, sabi ni Lola Rosa, nakangiti. Iyon ang araw na nahanap natin ang tunay na kayamanan. Ang sulat po ni Lolo, ang testamento. Ang lahat po ng yon ay nagpapatunay na tama po kayo, sabi ni Quino. Umiling si Lola Rosa. Ang pinakamalaking pamana ay hindi ginto o lupa, apo. Ito ay ang pagmamahal at lakas ng loob na ipagtanggol ang tama. Iyan ang itinuro sa akin ng lolo mo at iyan ang ipinasa mo sa akin. Tumingin si Lola Rosa kay Quino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw, apo, ikaw ang aking pamana. Ikaw ang nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. At ang kabutihan ay palaging magtatagumpay. Niyakap ni Quino ang kanyang lola. Ang mainit na yakap ay tila nagpapagaling sa lahat ng natitirang sugat. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Nakangiti si Lola Rosa, nakatanaw sa malayo. Ang kanyang buhay ay isang mahabang paglalakbay, puno ng pagsubok at tagumpay. Ngayon, sa pagtatapos ng kabanatang ito, alam niya na ang susunod na kabanata ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ang kwento ni Aling Rosalina, Lola Rosa Martinez ay hindi lamang kwento ng paghihirap, kundi kwento ng tapang, pagpapatawad, at ang walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamana ay hindi ang mga bagay na materyal, kundi ang pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa
at ang lakas ng loob na ipagtanggol ang tama. At dito nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento ni Lola Rosa, Kino at ng kanilang pamilya. Sa lahat ng nakinig at nakasama namin sa bawat kabanata, mula sa simula hanggang sa huli, mula sa kaunting takot hanggang sa malaking pag-asa, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan po para sa akin bilang inyong scriptwriter na maisulat ang bawat linya, bawat eksena at bawat emosyon sa buhay ng pamilya Martinez. Habang isinusulat ko po ito, naramdaman ko ang bawat hapdi, ang bawat pag-asa at ang bawat tagumpay ni Lola Rosa. Hindi lamang ito isang kwento, ito ay isang salamin ng ating buhay, ng ating mga laban at ng ating mga tagumpay. Nais kong ipaabot sa inyo ang puso ng mensahe na dala ng kwentong ito, na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, na ang kapatawaran ay nagpapalaya sa ating kaluluwa, at na ang pag-asa ay laging nariyan. Kahit sa pinakamadilim na panahon, mahalaga ang bawat isa sa atin, at ang ating mga tinig ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago. Sana po ay nag-iwan ito ng malalim na bakas sa inyong mga puso. Maraming salamat po muli sa inyong suporta at pakikinig. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Anong aral ang inyong napulot? Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Kami po ay handang makinig at magbasa ng inyong mga komento.